Hello po, hello. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, no? Alam niyo po, ang panahon natin napakainit, kaya mag-ingat po kayo. Lagi kayong uminom ng tubig. Yan ang pinapayo ng mga doktor, oh. Ito. Ako na, meron po ako rito, may yelo pa. Ayan, may yelo. Para alam niyo po yung, kahit hindi kayo nauuaw, minom kayo ng tubig. Kasi malaking tulong yan. Ano po, malaking tulong para sa kalusugan natin yan. Yung maraming tubig. Di ba maraming inumin ng tubig, ihi ka ng ihi, okay lang yun. Kaya sana ma-dehydrate ka. Alam niyo yung ma-dehydrate, ay sakit din yan. Pag na-dehydrate ka, hospital ang bagsak mo, swero. Mas lalong malala, bakit? Pera eh. Para malunasan lang ang problema mo sa hindi mo pag-inom ng maraming tubig. Kaya mapalalaki babae man po, matanda bata. Minom kayo ng minom, kahit hindi kayo nauuhaw. Minom kayo. Napakaganda ng water therapy sa buhay ng tao. Ano po? Yan po, karamihan, tubig naman sinasabi. Kaya sa mag-soft drinks kayo, ay, hindi ko sinisara ng mga soft drinks. Magtubig na lang kayo. At least. Okay. Nandito po tayo para makinig ng mga sari-saring puna sa politika sa iba't ibang mga tao tungkol sa ano ba yung in na in ngayon? Si Duterte. Saka yung drug war niya, no? EGK. Makinig lang po tayo. Napakaganda. Masaya, yan ang representante ng mga biktima. O Miss Jean sa grupo ninyo sa Ito po nangyari nga development ito, lalo na ngayon na nasa ICC na po talaga siya at nakapiit po doon. Ano po ang impact nito, Miss Jean, sa grupo ninyo, sa mga tinutulungan ninyo? Ano yung mga naging pagbabago? Siguro simula nung isang araw na nakita naman nila na inaresto ang dating Pangulo. Sa totoo lang, Sir Robert, bukod dun sa mga salita... By the way, ang maganda lang dito, baka, peke naman, andito pa rin si Bato sa Pilipinas. Exactly the reason. Kasi kung nasa Hong Kong na yan or elsewhere, hindi na yan maghihingi ng protection. Hindi na yan maghihingi ng Senate protection. Kasi otherwise, unless nidilin lang yan yung mga otoridad, humihingi siya ng protection dahil nasa abroad na siya. Pwede rin yan, posible rin yan. Baka nasa other part of the world na yan, beyond our reach. Pero for now, let's presume, andito pa nga, kaya humihingi ng protection. At tinawagan naman siya ng media, kaya sinabi niya yan, nahingi siya ng Senate protection. At siyempre makikita naman ng media kung ang tawag ay tumanggap sa ibang parte ng mundo. Diba? Makikita rin nila yung number na iba. Diba? Yan. Sige, tuloy tayo. Na ibinahagi ko at amin pinit sa aming mga news release, ay magkakahalong emosyon ang naramdaman ng mga naulila. Napakarami po bukod sa may pakiramdam syempre po ng pagkatuwa, ng of relief. Umaasa sila na talagang buong-buo sana ang hustisya na maipatupad. Sila po ay nabuksan din ang mga trauma, kaya mayroon din pong pag-alala sa mga sugat na nilikha ni Pangulong Duterte kasama ng mga accomplices nila ni na kasalukuyang Senator Ronald De La Rosa at iba pa na nagtaguyod ng war on drugs. May labis na galit, ganun din po ay yun nga pagdama ng mga trauma na kanilang pinagdaanan no. Ito po nagsasalita si Miss G, ano? Nasa DCMM po yan. Yung pinalalabas ni Dean, ano? Itong broadcaster.
Arman din. Na ito pong babaeng ito, siya tumutulong sa mga biktima ni Duterte. Pinapaliwanag niya po rito yung kanyang naranasan kung paano niya po na-entertain yung mga tao tinutulungan niya na mga biktima sa panahon ni Duterte at ni Bato de la Rosa. Sige, tuloy Miss G. Meron sana silang nabanggit ko rin na yung pagkatuwa, pero naaalala talaga nila yung hirap na kanilang pinagdaanan. Ma'am Jean, tama po ba itong grupo po ninyo, itong coalition po ninyo, nasa 103 na mga kababaihan na biktima at kamag-anak ng mga biktima ng EJK? Itong inyo po tinulungan kung saan yung iba dito. Tama po ba na rape pa dahil kapalit para hindi sila ma-aresto o para hindi ma-aresto yung kanilang mga asawa? Tama po. Marami rin po yung mga kababaihan na ginahasa, sinabihan ng mga pulis na kapalit ng kanilang kaligtasan o ng kanilang partner ay magpagamit ng sexual sa kanila. Dito po sa nangyaring ito, ano po ngayon yung nais pa ng mga biktima na inyo po tinutulungan? Kontento na ba? Alam niyo po, grabe ano, meron pa palang sexual abuse. Ang utos lang naman ni Duterte, paulit-ulit niya sinasabi yan. Ano? Yung mga involved sa drugs, patayin nyo. Pag hindi sila lumalaban, gamitin nyo yung para lumaban sila. Then papatayin nyo, sabi niya. Kaya sabi ni Senator Risa, hindi ka tanggap-tanggap ang ganyang klaseng ang ganyang mga pananalita mo. Sabi niya, nung umatay siya ng hearing ng Senado, under ni Senador Risa Hontiveros. Ano? Kita niyo po? Inaasawa pa yung mga babae para hindi ulihin yung kanilang partner. Oh. Kita niyo po? Kasi takot silang patayin yung partner. Kasi papatayin talaga yung partner nila. Ngayon, ang ginagawa, yun, nag-o-offer sila ng sex. Talagang abusadong pulis ito. Akala nito makakaligtas sila sa kamay ng Diyos eh. Itong mga abusadong pulis nito na sunod-sunuran kay Bato, kay Duterte, akala nila makakaligtas sila sa Diyos. Walang ligtas yan ang ginagawa nyo. Alagad kayo ng batas, tagapagpatupad kayo ng batas, inaabuso ninyo yung batas na ibinigay sa inyo, temporary lang yan. Kasi pag hindi ka na pulis, wala na yan. Di ba? Nangyayari, mga natanggal sa pagkapulis, binabalikan sila ng kanilang mga biniktima. Ano sabi niya? Hindi ka na pulis ngayon. Ayan. Sige. Tuloy, Miss G. Sila na si Pangulong Duterte ay na-aresto at nakakulong na doon sa dahig? Or gusto din nila, mas iniisip din nila kagaya ng sinabi kahapon ng ni Senator Ronald de la Rosa sapagkat isa siya doon sa pinakalanan din doon sa reklamo, doon sa kaso, if ever daw magkaroon ng warrant of arrest, willing naman siya. Gusto ba ng mga tinutulungan po ninyo na lahat ng mga accountable doon sa kaso na yun ay dapat ma-arresto rin? Nako, gustong-gusto po ng lahat ng mga kaanak na sina Senator Ronald de la Rosa na talagang very articulate sa kanilang mga ginawa at hanggang ngayon hindi nagsisisi, ay kasama na makulong. No? Alam po natin na ito ay mag-undergo pa ng trial proceedings. Kung kaya sana ang sabi nila talagang makulong sila. At yun din po kami naman sa coalition, sana po ay umpisahan din yung proseso ng pag-freeze ng mga assets nila. Dahil talaga pong napakalaki ang sinira sa buhay ng ating mga kababayang mahihirap. Lalo na po yung mga nasa urban poor communities. Ma'am Jean, bibigyan ko lang kayo ng... Kaya baka naman hindi pa umalis si Bato. Kasi busy siya sa pagta-transfer ng mga assets niya, busy siya sa pagbebenta ng assets niya, paglalagay sa pangalan ng ibang tao. So this will take days. At kung baka yung ibang pera niya, wini-withdraw niya pa, pagkatapos alam nyo yung
yung mga kliyente ko noon sa public works at saka sa customs. Meron sila ginagawa bahay, marami sila mga bahay, mga rest house, ganun. Meron talaga underground at sa ilalim noon, mga container vans na naka-aircon. Hindi yun secret, yung parang sa Amerika na doomsday tunnel or doomsday house na kung may nuclear war ang buong mundo, magtatago sila doon. Hindi, doon nila itatago yung pera nila. Kaya meron talaga sila mga isang room sa underground na sila lang nakakaalam. At syempre yung architect. Pero sinasabi rin nila sa architect, hindi, kwan na ako dyan. Kwan ko yan, pang protection sa mga magnanakaw. Pero actually, doon nila nilalagay yung pera nila. So, malay natin, marami ganyan si Bato de la Rosa o baka doon na rin siya magtatago. Baka doon na rin siya magtatago. Sige, tuloy tayo. Action dun sa nangyaring pagdakip sa dating Pangulo. Kayo ba sa grupo ninyo nakikita ninyo na wala namang paglabag, hindi nagmalabis ang nakip ang Pangulo at dinerecho dyan sa the Netherlands sapagkat sinasabi ng pangalawang Pangulo mukhang state kidnapping yung nangyari. Katulad po ng binanggit sa una, no? Kitang-kita nila, sabi nga nila, napakaswerte niya naman. At siya ay binahan ng karapatan, napakalinaw na warrant of arrest. Ito po ay nasaksihan ng publiko, no? Kaya hindi po totoo yung sinasabing hindi dumaan sa proseso. In fact, napakasusi ng investigasyon bago pa sila nakapag-release ng warrant of arrest. So napakalaking kasinungalingan, no, kahit ng kanyang mag-anak, no, na sinasabi na siya'y pinagmamalupitan. Kitang-kita naman ang madla kung paano ang naging proseso ng pag-aresto sa kanya. Ngayon po na nandun na tayo sa part na naaresto ng dating Pangulo, na nakulong na siya at sinasabi na siya ang punong arkitekto itong war on drugs na ito. Ano ang move ngayon ng inyong grupo at ng mga pamilya o kaanak ng mga tinutulungan ninyo na naging biktima ng EJK? Ano yung next na mangyayari o gagawin po ninyo? Sa amin po ay patuloy yung proseso namin na paghihilom at Okay. We will kasi sila talaga dapat pakinggan natin. Hindi ito mga wanted. Ito na po yung kay Risa Ontiveros at saka si Duterte sa hearing ng Senado, ano? Pakinggan natin yung sagutan nila ni Senator Risa Ontiveros. Na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. Sabi At ko, nagbunga I yung full polisiya. take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Mr. No. Chair? No. How about si Carl Alam mo, ma'am, Nunez? before you rumble on those communities, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific. Kita niyo po, sinungaling, di ba? Sabi na, responsibilidad niya lahat yung mga namatay. Nang binanggit po yung Kian, taga nabotas po yung bata. Nasa ilog po yun naglilinis lang yata doon. Pinagbabaril ng pulis. Parang ganun po yun Ngayon sabi niya hindi. Nakikipag-argue pa. Sinungaling Di ba? Si Duterte sinungaling. Sa Bible, sabi ni Jesus, 1:8:44, sabi niya sa mga kausap niya, kayo'y anak ng dyablo. Bakit po? Ang dyablo ang ama ng mga sinungaling, sabi ni Jesus.
Kaya si Duterte, ang ama niya, si Diablo, na Satanas. Specific yung mga tanong ko. Hindi, specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt officers. is personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. no. Hindi po ito pagpasa. No, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I... Kita niyo po? Pangalawang tanong. Mistaken identity. Hindi makasagot eh. Hindi niya masabing oo. Yes. Ubod na sinungaling. Kaya dapat lang doon na siya matulog sa dahagyan. Doon na siya matulog. Sobrang pagsisinungaling ng matandang ito. Grabe. Nagutos siya pumatay kay Bato. Tapos nagsisinungaling pa. Ito, nagmumura na siya rito. Kasi ipit na siya eh. Senator, okay yung mga ganong mga heinous crime, mga patayan dito. Ang presidente o mayor, hindi pwedeng ano ka na kailangan magbitaw ka talaga ng salita. Ina ninyo. Ayan, nagmura na, no? Nagmura na. Kasi katabi mong senador, alam niya yan. Senator De La Rosa. Mr. Chair, I would like to share also my own personal Kaya experience. si Bato na yan. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo gumawa, lalo na kayo mga pulis, na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes! Sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga pulis na ito, na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila, dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Ang tanong, lahat ba lumaban? Hindi naman lahat lumaban eh. Eh bakit? Yung 30,000 na nakarecord sa PNP, kung lumaban yon, kailangan 30,000 din ang baril doon. Para ebidensya na lumabas sila. Eh kaso mo, nang tinignan yung baril, wala naman 30 ta. Walang 30,000, ilan lang ang nakita nilang baril. Oh. Ng mga human right, kagaya ni Chiel Jokno. Oh. Kaya, kung nanlaban yan, yung 30,000, kasi lagi sinasabi, nanlaban eh. Eh di sana yung baril 30,000. Kaso eh, wala man 30,000 yung baril na kuha nila eh. O, pinunta sa PNP crime ni Chiel Jokno ng human right. Ingat lang po kayo sa mga salita ng mga yan, lalo na si Bato. Ay, napakasinungaling. Ngayon, kinakabahan na siya. Bakit? Kumbaga, now showing Duterte, next picture, Bato. So, ano sabi niya? Full responsibility, pero nang binanggit yung dalawang bata, ang daming drama. Yan, kaya ingat kayo dyan, kaya kay Bato ha. Ano ngayon si Bato? Humingi ng tulong kay Senate President Escudero na huwag siyang ibigay sa ICC. No, ang yabang-yabang niya eh. Sabi niya kay Trillanes, oh, ikaw magpusa sa akin. Inahamon niya si dating Senador Trillanes. So, puso niya. Eh ngayon, nakita niya, hindi na nagbibiro ang ICC. Eh, bakit? Yung puhon niyang si Duterte, kinuha. Walang magawa.
Si General Torre pa naman, ang pinadala doon para kunin siya. Oh, para dali sa saan? ICC headquarters sa bilangguhan doon. Nakita niyang yon. Pero, ayan, nagtago-tago ng kaunti. Ngayon sinabi niya, hindi daw siya nagtatago. Nasa mga probinsya daw siya, nangangampanya. Ubod na sinungaling. Wala namang pinapalabas sa television ng balita, nangangampanya siya. Oh. Walang napanood sa TV. Sa national news, sa si Bato, nangangampanya. Wala. Nagkikirandam. Ngayon, dahil siya ng next picture, kasi now showing ngayon si Duterte. Ayun na, nandun na sa agent. Ngayon siya na, ang next picture. Narinig niyo yung si Miss J, yung tumutulong sa mga kababayang biktima. Gusto nila, pati si Bato, susunod na. Kaya yung si Bato ngayon, ayun, umiingi siya ng tulong kay si Escudero na huwag daw siyang ibigay sa ICC. Alam niya yung mangyayari sa kanya. Ayan. Tandaan niyo po, ang Diyos po darating ang araw. Ibubulgar niyang kabulukan ng isang tao. Grabe ito 30,000 pinatay Ang utak talaga ng Tokang, si Bato. Sinabi niya kay Duterte, dahil si Presidente si Duterte, pag nagutos, siyempre, Presidente. Kaya sino mag-execute? Di si Bato. Si Bato PNP chief Kahit nga hindi siya dapat PNP chief dahil prerogative ng Presidente, ginawa siyang PNP chief Ang dami niya nilaktawan na dapat maupo sa PNP Pag-upo ni Duterte. Ang dami niya nilaktawan. Hindi na nasunod yung sunod-sunod kung sinong uupo. Kasi ang katwiran, prerogative ng Presidente yan. Okay, wala naman tayong pagtatalo doon. Yan. Ngayon, ito siya ngayon. Humihingi ng tulong sa Senado. Humihingi ng tulong na huwag siyang ibigay sa ICC. Alam niyo po, kahit anong gawin natin, pag ang Diyos na po ang gumalaw, wala tayong magagawa dyan. Naalala niyo pa po yung isa sa lumang tipan, yung kasi pangalan no? Yung kinain ng malaking isda na inutusan siya ng Diyos. Punta ka sa Ninive, sabi niya, mangaral ka. Ang ginawa nitong, kasi pangalan nitong lingkod ng Diyos ito, matigas ang ulo Pero, tago rito, tago ron. Hindi siya nagtagumpay. Pati yung alaman na dahil mainit, nagliliw siya, ginawa ng Diyos, ginawa niya tuyo yung alaman. Pagkatapos sumakay siya ng barko, ginawa ng Diyos, pinagalawan tubig. Kaya hanggang nilamos siya. Nilamos siya ng isda, 3 araw na nasa loob ng tiyan, sabi niya sa Diyos, susunod na po ako, susunod na ako. Susunod na ako. Ayun. Wala ka. Kahit siya na. Itong si Bato, akala niya siguro, yan ang masama sa ginawa nila. After na pumatay sila ng 30,000. 30,000 is 30,000 Nasa PNP record yan. Pinakita po ni Chel Jokno yung record from PNP. 30,000. Kaya ang sabi nila doon, kung 30,000 ang biktima, nanlaban lahat yan, di 30,000 yung baril doon sa lab. 2% para ebidensya. Kaso, wala Kaya nahuli sila sa kanilang pagsisinungaling. Itong maghamong Duterte at Bato. Ingat kayo Baka makuha kayo sa tamis ng mga dila ng mga demonyong ito. Ingat kayo. Yan. Ano sabi ni Jesus 8:44? Si Satanas, tatay ng mga sinungaling. Kaya itong maghamong ito, pareho silang anak ni Satanas. Ayan, nanonood ako ng YouTube ngayon. Naririnig nyo naman. Kaya ako para marinig nyo.
Yung kay Vlog din at saka sa Senate, si Risa Ontiveros na Blue Ribbon. At least nalaman nyo. Ito si Palamura, talagang hindi. Buhay na niya yata magbura talaga. Nagbura na naman no? Palamura talaga. Ayun, ang sabi ng iba, yung nangyari kahapon pa nung makalawa, yung anak niya, yung Veronica, nagmura din. Nagmura din. Manang-mana sa tatay. Palamura. Kababaeng tao. Wala silang nagawa kay General Torre. Sabi ni General Torre, kakalad ka rin ko yan. Napuno na si General Torre. Dapat alas 10 sa isang aeroplano papuntang Netherlands. The Hague. Nakarating ng alas 12:30 at saka nakahalis. Dahil sa dami nilang mga rason. Kesyo ganito, ganyan. Naghahantay pa ng tiyaharo sa Korte Suprema. Ang ginawa na sa Korte Suprema, binasura lahat ang petisyon nila ng Duterte scam. Tinapon lahat. Ayun. Allah. Akala nila pag Diyos ang gumalaw, kahit anong pigil mo, di mo mapipigil yan. Diyos ang may kapangyarihan yan eh. Kumbaga sa pelikula ni Fernando, kalusing ka na. Ano bang pelikula yung kay Fernando, PJ, tsaka Eddie Garcia? Hindi ka nasisikatan ng araw. Ano ba? Puno na salop. Kakalusing ka na, sabi niya. Ayan, kinakalos na po sila. Kaya ipagdasal po natin yung mga biktima. Lalo na yung narinig sa DCM yung kanina, si Miss G, inaasawa, yung asawa ng mga karimari-marim. Manyak. Walang magawa yung babae. Anong gusto mo? Mag-basketball ako? O uliin ko at tapatayin ko ang asawa mo? Di mag-basketball ka na lang. Para wag nang mahuli. Walang magawa yung babae. Naalala ko yung kwento ni Adan at Eva. Ang tinokso ni Satanas sa Garden of Eden si Eva. Bakit? Madali niya matokso yun. Yung mga babaeng asawa, ayun, natokso sila. Huwag kunin yung asawa at patayin, nag-basketball yung pulis. Mga walang yan. Naturingan kang alagad ng batas, naturingan kang pulis, nag-basketball ka, pagbabayaran nyo rin yan pagdating ng araw sa Diyos. Kala nyo makakaligtas kayo, mga kampo ni Satanas? Hindi kayo makakaligtas. Pagbabayaran nyo yan. Tandaan nyo yan. Sige po, hanggang dito na lang. Hindi po ako galit. Kanya lang talagang nakakarima. Kanina ko lang narinig yun yung mga babae mo Karimari-marim. Sige, hanggang dito na lamang po. Like. Share na share. Kayo mga share nyo sa iba. Lalo na sa mga kampo ng mga ni Satanas. Yan ito sa kanila. Para mapakinggan nila. Ito pong inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Nawadat na kayo ng video ito na sa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye.